Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong at tayo po ay patuloy na magsasaliksik ng salita ng ating Panginoon. Makikita po natin ang mga pangako na binigay niya na para sa bawat isa sa atin. So, ating po binabati ng isang magandang umaga ang ating po mga listeners dyan po sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw at Baler. Pati na rin po dyan sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. And all the way to Cavite sa south po ng Manila, Laguna, Batangas at Mindoro. Patuloy po namin kayong binabati ng isang magandang umaga. Kung meron po kayong gustong batiin, gustong humingi ng libreng libro at gusto nyo pong makita ang ating pong mga selections ng ating pong mga awitin o makatanggap ng mga awitin. 0917-1742-777. Yan po yung globe natin, no? At 0918-944-7891. Yan naman ang smart. Yan. Kung gusto nyo naman pong makita muli o mapanood po muli ang ating pong mga nakaraan na mga videos at presentations, kayo po ay pumunta sa Facebook page natin, Adventist World Radio Manila. Pati na rin po sa ating pong YouTube channel na Adventist World Radio Manila din po. Yan. Kung meron naman po kayong gusto na i-greet, no? At gusto nyong makahingi po ng ilang sa mga babasahin natin, yan po ay maaari kayong mag-message po dito sa ating pong Facebook page. So, good morning po sa inyong lahat at tayo po ngayon ay dadako sa ating pong discussion na wars, disasters, and injustice. No? Bakit daw po ito nangyayari? Ano po ba ang mga sinasabi ng mga tao tungkol dito? No? Bakit daw may mga kalamidad? Oo nga naman, no? Bakit nga ba may mga kalamidad? Hindi ba kayang pigilan ng Diyos ang mga ito? O kung makapangyarihan nga naman pala ang Diyos, bakit hindi niya pinipigilan yung mga kalamidad? Alam niyo po, ating na-discuss ang ilan sa mga bagay na mga ganito, bakit nangyayari ang hindi magaganda sa mga mabubuting tao, no? Ito rin ay isa sa mga sasagutin po natin. Bakit may mga gera, yan, at paano tayo magkakaroon ng kapayapaan. Yan. Sasaliksikin po natin ang banal na kasulatan sa umaga pong ito at ating pong titingnan bakit merong wars, mga digmaan, may mga kalamidad, at mga taong walang katarungan. No? Bakit ba ito nangyayari sa ating pong buhay? So tingnan po natin ang ating pong teksto sa umaga pong ito. Sabi po sa Matthew 24:6-8, "You will hear of wars and rumors of wars. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains." Yung po pala, no, binabanggit po dito sa Matthew 24:6-8, na ito po pala ay prophesied dito sa banal na kasulatan. Dahil lang sabi po dito, makakarinig daw po tayo ng mga digmaan. Hindi lang po makakarinig, may mga mangyayaring mga digmaan. Mga alingaw-ngaw ng digmaan. No? Hindi dahil sa nandun tayo sa digmaan o maaari, no, yung bayan natin ay nagkaroon ng digmaan, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang mga dako. Now, yung digmaan ay nangyayari po ngayon. No? May mga digmaan tayo ngayon na napapanood sa TV at nababalitaan. Meron din namang mga lindol, no? Meron din mga taggutom, may mga nagugutom at lindol sa iba't ibang mga dako. No, ngayon na meron tayong social media na halos lahat ng mga tao ay may daladalang mga camera, kapag nangyayari ang mga bagay na ito ay agad doon, nabibidyohan agad, no? At nakikita agad ng buong mundo. Yan. Wala na pong kawala. Hindi katulad dati na pag sinabing merong gera doon sa lugar na yon ay nababasa mo lang ito sa mga newspaper, no? Hindi mo talaga nakikita, merong mga picture. Pero hindi katulad ngayon na talagang kita mo
yung mga may nasusunog, merong mga nasasagasaan, merong nagbubungguan ng mga masasakyan, at kung ano-ano pang mga nakikita natin na mga video na parang nandun na agad tayo, nandun na rin tayo sa lugar na yon, no? Kaya nga, ngayon ay talagang nakikita na natin na marami ang nangyayari. Dati-rati, masasabi lang, ay lumindol sa lugar na yon. Oo. Ngayon ay 'pag sinabing may lumindol sa lugar na yon, hindi po ito masasabing nangyari kung walang video. Lagi pong may video. So, ang mundo po natin ay puno ng pagdurusa, no? Mga digmaan, mga likas na sakuna, yung mga walang katarungan ng mga tao at mga pasakit. Meron tayong mga natural na mga disaster, no? So, tayo po ay marami ang nagtatanong kung ang Diyos ay makapangyarihan at siya po ay mapagmahal, bakit na pinahihintulutan ang mga bagay na ito, no? So yun naman ang tanong po natin. Wars, disasters, and injustice. Why do these things happen? No? Now, sasagutin po natin yan sa ating acronym. Acronym natin ngayon ay REAL. Ito talaga ay totoong nangyayari. R-E-A-L, real. R, result of a fallen world. Ito po ay resulta ng isang bumagsak, no, na mundo. No, yan. Letter E, evil and free will. No, evil, kasamaan. At yung ating pagpili, no, malayang pagpili. And A, awakens us to our need for God. No? Kapag tayo daw ay nakakaranas ng mga ganito, tayo po ay ginigising, no? Na tayo ay totoong nangangailangan ng Diyos. And L leads to redemption and hope. Kaya naman kung tayo tumatawag sa ating Panginoon, humahantong naman ito sa katubusan at pag-asa. Tinutubos tayo ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin mga digmaan, kalamidad, yung mga walang katarungan, no? Bakit ito po ay nangyayari? Tandaan po natin yung word na real, R-E-A-L, R, result of a fallen world, E, evil and free will, A, awakens us to our need for God, and L, leads to redemption and hope. So tingnan po natin, mga kaibigan, yung R, result of a fallen world. Resulta daw po ito ng isang bumagsak, no, nagibang mundo. Yan. Ang mundo po ay original na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay perpekto. Ngunit nang nagkaroon ng kasalanan, pumasok ito sa buhay po natin at ito po ay nangyari dahil tayo ay pumili, no? Pinili ng tao ang pagkasira, no? At itong pagkasira na ito ay lumaganap sa pamamagitan po ng paglikha ng kung ano-anong mga bagay na naisip ng mga tao, na apektuhan ang relationship, no? Nawala yung kaligtasan at yung lipunan natin ay nagkagulo. So, ano ang nangyari? Ito po ay nangyayari, yung mga bagay na ito, dahil na rin sa kasalanan. Ito ay pinayagan ng mangyari ng ating Panginoon. Sa Genesis 3:17 to 19, ito po ang sabi, the earth itself was cursed because of sin. Ang lupa daw mismo ay isinumpa dahil sa kasalanan. Yung mga dating maganda, no, ng bulaklak, ay nagkaroon po ito ng mga tinik. Okay? Lalong-lalo na, isa sa mga curse na sinabi doon sa Garden of Eden nung nagkasala si Adan at saka si Eva, ay ang panganganak ni Eva, no, siya po ay magiging masakit ang kanyang panganganak. So Romans 8:22, ito po nang sabi, the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth. Talaga po, dumadaing, no? Dumadaing ang sansinukob yung buong mundo,
no? Dahil po parang masakit na panganganak. Sabi po ni C.S. Lewis, the world is not as it should be. That's why we long for heaven. Talaga po, no, ang mundo po talaga ay hindi tulad ng ito ay nararapat na mangyari, no. Tayo po ay talagang nananabik na tayo ay makarating na doon sa langit kung saan wala ng sakit, wala ng pananambitan, wala ng kamatayan, wala ng sakit sa karamdaman o sakit sa ulo o kung ano paman. Kaya nga napaka-importante, no, na tayo po ay tumingin lagi sa ating Panginoong Diyos. Hindi po natin maiiwasan ang mga ganitong mga bagay because it is a result of sin. Pero tayo po ay maaaring humawak sa ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Sabi po ni Ravi Zacharias, evil is not God's doing, but the result of rejecting His way. Totoo po, no? Ang kasamaan po ay hindi ito gawa ng Diyos. Minsan lang kasi parang ang Diyos na ang sinisisi natin, no? Ito po ay bunga ng pagtanggi sa kanyang daan, no? Hindi po natin magagawa na tayo po ay maging mabuti sapagkat tayo nga ay nalugmok sa pagkakasala. Ayaw, no, hindi galing sa Panginoon ang kasamaan. Ito po ay pinili nating gawin, no? Dahil tayo po ay tumatanggi, no, doon sa daan ng ating Panginoon. Sinasabi ng Panginoon na ito ang gawin mo, dito kayo dumaan, pero tayo naman ay tumatanggi. So, kapag tayo ay tumanggi, sinabi na nga na dito dumaan, ano mangyayari? Sinabi ng Panginoon, huwag kayo dyan dumaan dahil madidisgrasya kayo. Para lang yung isang tatay, no? Kasi huwag ka nga dyan dumaan, dito ka dumaan. Meron isang kwento doon sa Desire of sa Steps to Christ, no? Steps to Christ ay sinulat ni Ellen White. Pero do isang babae, pumunta siya dun sa garden, no? Ang ganda ng garden, merong path yung garden, merong daanan, no? Pero etong babae na to, sa halip na dun siya lumakad sa daanan, siya po ay pumunta doon sa mga bulaklak na nandun, may mga tinik, no? At sabi niya, ouch, ouch, ang sakit, no? Sabi niya, nakakalungkot naman. Sabi niya, na maganda yung bulaklak, pero ang daming mga tinik na nandito, nasusugat ako, no? Ang sabi ng guide, pabayaan mo yung tinik, no? Bakit diyan ka kasi nagdadaan? Dito ka dumaan sa daanan mismo para hindi ka matinik. Minsan ganoon ang nangyayari sa atin, no? Sa halip na tayo sumunod sa ating Panginoong Diyos, sinusunod natin yung sarili natin na alam naman natin na ito po ay walang mabuting kahihinatnan. Kaya napaka-importante, no? Kung tanong natin, why is there disaster, wars, and injustice? Bakit ito ay nangyayari? It is the result of a fallen world. Okay? Yung pangalawa po, evil and free will. Ito po ay yung kasamaan at yung ating malayang pagpili, no? Binigyan tayo ng Diyos ay ang sangkatauhan ng kalayaang pumili, no, na ibigin ng katwiran o ibigin ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ito po ay nangangahulugan na magkakaroon ng pag hindi magkakaroon ng kapayapaan kapag yan ang pinili natin. Unfortunately, yung kabila naman, sa kabila ay kapag yun ang pinili natin, nagkakaroon ng karahasan, nagkakaroon ng katiwalian, no? Nagkakaroon ng kasakiman. Maraming mga trahedya ang mga nangyayari. Kaya napaka-importante. Ano ba ang pipiliin natin? Pipiliin natin ang Diyos na siyang magbibigay ng kapayapaan, kasaganaan, o pipiliin natin ang kaaway na doon magkakaroon tayo ng trahedya, kasakiman, karahasan, no? Napaka-importante na ating pong piliin ang tunay. Because we have been given free will.
We have been given the power to choose. Kaya ano ang dapat nating piliin? Sa Deuteronomy 30:19, sabi po dito, choose life so that you and your children may live. No? Piliin daw natin ang buhay upang tayo at ang ating mga anak ay mabuhay. Sabi naman sa James 4:1 and 2, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires? No? O ano daw po yung mga sanhi ng pag-aaway sa atin? Ito po ay nagmumula sa ating pong mga pagnanasa. Minsan nag-aaway dahil sa pride. Yan. Minsan nag-aaway na gusto ipilit kasi yung kanyang gusto. No? May mga nag-aaway dahil may yung kasakiman o inaagaw yung hindi sa kanya. Yan po ay mga nangyayari because of the desires natin. Sa quotation galing kay Billy Graham, ang sabi po niya, freedom to choose means the possibility to choose wrongly. No? Ang kalayaan daw pong pumili ay nangangahulugan na merong posibilidad na tayo ay pumili sa maling bagay. No? Piliin natin yung mali. Yan ang nagiging problema kapag tayo po ay hindi tama yung pagpili natin. Sabi ni John Piper, God allows what He could stop because He honors the freedom He gave. Maaari sana ng ating Panginoon. Ito po ang nagkakaroon tayo ng pagkakamali. Merong time na mali yung pagpili natin. Pero dahil tayo ay natatakot doon sa consequence nung maling pagpili natin, tumatawag tayo sa ating Panginoon at nag-i-expect tayo na ang ating Panginoon ay gagawa ng mga mirakulo. Dahil tayo ay natatakot na doon sa consequences nung mali nating pagpili. Katulad niyan, bigyan po natin kayo ng isang example. Alam na natin na bawal sa atin na kumain ng mga matatabang mga pagkain dahil doon sa pamilya natin, meron tayo na history ng sakit sa puso. Sa halip na kumain tayo ng mga nutritious food, kain ng mga karne, kain ng mga isaw, kain ng mga inihaw na halos masulog na. Kaya nga napaka-importante na tayo po ay ayusin natin yung pagpili natin. Minsan gagawa tayo ng mga bagay na makakasama sa atin. Pero pag nandyan na, may sakit na tayo, tumatawag tayo sa ating Panginoon, nag-expect tayo ng miracle. Gumagawa naman ng Panginoon ng miracle. Hindi dahil sa ayaw niya na tayo ay magkasakit. Pero God, maganda yung sinabi dito ni John Piper, God allows what He could stop because He honors the freedom He gave. Binigyan tayo ng pagkakataon, ng kalayaan na pumili ng ating Panginoon. Maaari na sana niyang i-stop sana yung mga bagay-bagay. Pero dahil ayun ang pinili natin, talagang ino-honor ng Panginoon yung pagpili natin. Napaka-importante. Yung evil and free will. Anong pipiliin natin? Meron tayong freedom to choose. Kaya kailangan natin pumili ng tama. At sunod yung letter A, awakens us to our need for God. Dito sa ating acronym na REAL, ginigising po tayo, nangyayari ang mga bagay na ito, ng mga digmaan, ang mga masasamang mga bagay, upang tayo po ay ginisingin sa pangangailangan natin ng Diyos. Ang pagdurusa po ay nagpapaalala sa atin na ang mundo na ito ay hindi ating huling tahanan. Ang mga trahedya ay gumigising sa atin, pumupukaw ng habag at nagiging dahilan ng marami na mas mataimtim pa tayong hanapin ang ating Panginoong Diyos. Sa John 16:33 ang sabi, in this world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Sa mundong ito, ang sabi ng ating Panginoon, magkakaroon kayo ng mga kabagabagan, pero
Palakasin daw po natin ang ating pong mga kalooban dahil dinaig na ng ating Panginoon ang sanlibutan. Sa 2 Corinthians 4:17, our light and momentary troubles are achieving for us an eternal gloria. Ito naman ay isa sa mga pangako ng ating Panginoon. Ang ating maggagaan na pamandali ang mga kabagabagan ay nagdudulot sa atin, ang sabi po dito, na walang hanggang kaluwalhatian. Kaya kailangan tayo na mag-focus, na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Sabi po ni C.S. Lewis, pain insists upon being attended to. God whispers in our pleasures but shouts in our pain. No? Ang mga sakit na nararanasan po natin, ang ating Panginoon bumubulong, no? Na tayo po ay makaranas ng kapayapaan. Kapag tayo ay nagkakaroon ng sakit at tayo po ay nasasaktan, ang ating Panginoon rin naman ay nasasaktan. Sabi ng isang hindi kilalang author, hard times soften hearts to hear God. Ayan. Minsan, tayo po ay nagiging, nare-remind po tayo na kailangan natin ang ating Panginoon kapag nakakaranas na tayo ng mga mahihirap na mga pagkakataon sa ating pong buhay. No? Lumalambot po yung puso natin na tayo ay tumatawag sa ating Panginoon. At ito ang mga nagiging dahilan upang lalo pa tayong mapapalapit sa ating Panginoon. Okay? So, doon naman sa pinakahuli, leads to redemption and hope. And kapag nakakaranas po tayo ng mga ganitong mga pagkakataon sa ating pong buhay, may mga disasters, war, injustices, nangyayari ang mga bagay po na ito, para tayo po ay humantong sa katubusan at pag-asa. Ganda po, no? Na kapag tayo ay nakakaranas ng ganyan, nakikita rin naman natin ang redemption ng ating Panginoon. Hindi po laging pinipigilan ng Diyos ang pagdurusa. Ngunit lagi siya na may plano para tayo po ay tubusin. No? Nagdudulot siya ng mga kabutihan mula sa trahedya at nag-aalok ng walang hanggang pag-asa sa kabila po ng buhay na nararamdaman natin na pasakit. Sabi po sa Romans 8:28, in all things, God works for the good of those who love Him. Ang ganda pong pag-asa po ito sa lahat ng bagay. Gumagawa ang ating Panginoong Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Tandaan po natin, no? Nakakaranas tayo ng kabutihan dahil ang ating Panginoon na unang umibig sa atin ay minamahal din natin. Kaya, ano man ang mga nangyayari sa ating pong buhay, ito man ay mabuti, ito ay masama, ito po ay masaya, ito po ay malungkot, no? Sa lahat ng mga bagay po na ito, mga kaibigan, gumagawa ang ating Panginoon sa ikabubuti natin na umiibig sa Kanya. Kaya wag po kayong mawalan ng pag-asa. Merong wars, mga injustice, no? Merong mga kabagabagan na dumadating sa atin. Gumagawa pa rin ang ating Panginoon. Kung tayo ay patuloy na nagtatalaga ng sarili natin sa Kanya, umiibig sa Kanya. Sabi po sa Revelation 21:4, there will be no more death, nor mourning, or crying, or pain. No? Ang ganda po ng pangako na ito na kapag tayo ay nagtalaga ng sarili natin sa ating Panginoon, nagtiwala tayo sa ating Panginoon doon sa langit na bayan, wala nang kamatayan, wala nang pagdadalamhati, wala nang pagtangis, wala nang pasakit, no? O wala nang sakit na mararanasan. Kaya tayo po, marami man ang mga problemang dumadating sa ating pong buhay, huwag po tayong mawala ng pag-asa sapagkat may pangako ang ating Panginoon. Sabi po ni Christine Caine, God can turn the mess into a message, the test into a testimony. No? Ang ganda po, no? Maaaring gawin ng ating Panginoon, no? Ang kaguluhan sa isang mensahe, sa isang magandang mensahe. Ang pagsubok sa isang patotoo. No? Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Sabi naman ni Rick Warren, in the hands of a loving God,
even suffering is never wasted. No? Sa kamay po ng ating Panginoon na nagmamahal sa atin, kahit yung pagdurusa, ito po ay hindi nasasayang dahil nagiging testimony sa atin ito. No? Kaya naman, kung merong mga gera, merong mga pasakit, no? Merong mga nangyayaring hindi ka magaganda at kaguluhan sa buhay natin, tandaan po natin yung real. Bakit ito nangyari? Ito po ay nangyayari are result of a fallen world. E, evil and free will. A, awakens us to our need for God. And L, leads to redemption and hope. Kaya napaka-importante po mga kaibigan na tayo, kung may mga digmaan, sakuna, kawalang katarungan, ito po ay nangangahulugan na ang ating Panginoong Diyos, bagaman minsan ay hindi natin naririnig, nandyan po siya. No? Inihahayag niya ang mga bagay na ito at nakikita natin. Ito ay dahilan sa kasalanan. Ito ay epekto ng ating pong malayang kalooban, no? At evil. No? Nandito rin, alam po natin na sa pamamagitan nito tayo ay napapanumbalik sa ating Panginoon. At meron siyang pangako na siya ay muling babalik. Mahirap man ang ating pong nararanasan, lumingon tayo sa ating Panginoon. Hayaan natin siya na siyang manguna sa bawat isa. Dahil sa ating pong pagtatalaga sa ating Panginoon, ang ating Panginoon naman ay gagawa para sa ikububuti natin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, kami po muli ay lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat kami sa magandang mensahe na ibinigay niyo sa bawat isa amin. Na bagaman meron pong gera, merong digmaan, kalamidad o walang katarungan sa aming pong buhay, nandyan kayo, patuloy na nagmamahal at patuloy na nagbibigay pag-asa sa amin. Tinatalaga po namin ang aming pong mga sarili sa inyo, Panginoon. Samahan kaming palagi hanggang sa makita namin kayo sa alapaap ng mga langit at magmana ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong at inaanyayahan po namin kayo sa susunod po na ating pong pagkikita para pag-aralan ng mga pangako ng ating Panginoon. Ang aking pong dalangin na ang pagpapala ng ating Panginoon ang inyong maranasan ngayon at sa buong maghapon na ito. God bless at magandang umaga po sa inyong lahat.